mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Bilang mga tao, hindi na bago sa atin ang magkamali. Bahagi ito ng ating paglalakbay. Ngunit may mga pagkakamaling sadyang mapanira. Yung mga desisyong kahit gaano natin luhuran ng pagsisisi, ay hindi na kailanman maitutuwid o mababawi pa. Bukod doon, sabi rin ng mga matatanda, kailangang mag-ingat at dahan-dahan lang sa paggawa ng desisyon. Minsan kasi, sa hindi natin inaasahang pagkakataon, ang mga hakbang na akala natin ay payak lamang, ay siya na palang unti-unting sumisira sa ating kinabukasan. Ako nga pala si Aliyah. Sa edad na 18, naging ganap na akong isang ina. Imbes kasi na pag-aaral ang inatubag ko noon, mas pinili kong unahin ang pagnonobyo. Sa aking murang isipan, binuo ko ang maling paniniwala na ang pag-ibig lamang ang tanging kailangang sangkap para mabuhay at maging maligaya. Kaya naman, nang makilala ko si Philip, sa gitna ng aking kabataang puno ng kuryosidad at mga pangarap, doon na nagsimulang magbago ang aking pananaw sa mundo. Sa simula, ang lahat ay tila kulay rosas. Ang kanyang mga ngiti at ang mga pangakong tila hindi mapapako ang nagbigay sa akin ng katiyakan. Ang atensyong ibinigay niya ay nagparamdam sa akin na ako na ang pinaka-espesyal na babae sa mundo. Ang reyna ng isang kahariang akala ko ay pangmatagalan. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salitang iyon, hindi ko na malayang unti-unti na palang nagbabago ang takbo ng aking kinabukasan. Ang kuryosidad na dapat ay inilaan ko sa pagtuklas ng karunungan sa paaralan ay napunta sa isang seryosong responsibilidad na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Doon ko na natutunan na ang pag-ibig na akala ko ay sasagip sa akin, ang siya palang maglalagay sa akin sa isang buhay na punong-puno ng sakripisyo at pagsisisi sa mga nasayang na pagkakataon. Dahil sa sobrang pagtitiwala at sa bugso ng damdamin, dumating ang sandaling hindi na namin nakontrol ang aming mga emosyon. Sa bawat pagkikita namin ni Philip, tila ba lalong lumalalim ang aming ugnayan. Hanggang sa ang mga simpleng hawak sa kamay at yakap ay umantong sa isang bagay na higit pa roon. Noong mga panahong iyon, mabilis ang tibok ng puso ko at mas mabilis ang mga desisyon. Hindi ko inisip ang babala ng mga matatanda na ang pag-aasawa o pagpapamilya ay hindi parang kaning mainit na iluluwa kapag napasok. Para sa akin noon, sapat na ang nararamdaman ko para suungin ang anumang hamon. Kaya naman, sa aming murang isipan noon, ay inakala namin ang pagbibigay ng sarili ang rurok ng pagpapatunay ng aming pagmamahalan. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Dahil ang akala ko noon, si Philip na ang makakasama ko habang buhay. Naniwala ako sa kanyang mga bulong na hindi kita iiwan at pananagutan kita. Kaya naman sa mga sandaling iyon, ang takot sa sasabihin ng aking mga magulang o ang panganib sa aking pag-aaral ay tila maliliit na bagay kumpara sa saya na nararamdaman ko sa kanyang piling. Subalit, ang panandali ang ligayang iyon ay mabilis na napalitan ng matinding kaba nang lumipas ang mga linggo at buwan. Ang bawat gabing inakala naming magpapatibay ng aming sumpaan ay siya na palang nagiging mitya ng isang malaking responsibilidad. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, unti-unti nang nabubuo ang isang buhay sa loob ko.
Isang buhay na magsisilbing permanenteng marka ng aking mga naging desisyon sa edad na 18. Ngayon, ramdam na ramdam ko ang kaibahan ng aking mundo sa mundo ng iba. Habang ang mga kabatch ko ay abala sa pagpasok sa paaralan at paghahanda para sa kanilang mga pagsusulit, ako naman ay abala sa walang katapusang pag-aalaga. Habang sila ay nagpaplano para sa kanilang mga pangarap at pagbuo ng isang magandang kinabukasan, ang tanging plano ko sa maghapon ay kung paano patatahanin at patutulugin ang aking anak sa pamamagitan ng aking mga hele. Ang kanilang mga hawak ay ballpen at libro. Ang sa akin ay bote at lampin. Ang kanilang mga puyat ay dahil sa pag-aaral. Ang sa akin ay dahil sa pagtugon sa iyak ng isang sanggol na tanging sa akin lamang umaasa. Sa edad kong ito ay kung titignan mo ang likod ko habang nagbubuhat ng mabibigat na galon ng tubig o habang nakayuko sa lababo para maghugas ng mga bote ng gatas, ay iisipin mong nasa 40 anyos na ako dahil sa pagod. At kung eyebags naman ang pag-uusapan, pakiramdam ko ay kaya ko nang makipagsabayan sa mga call center agent na 10 taon nang nagtatrabaho sa night shift. Ito ang aking realidad. Ang buhay na pinili o marahil ay ibinigay sa akin, kung saan ang sarili kong pangarap ay pansamantalang kailangang itabi para sa buhay na aking inaalagaan. Minsan, napapahinto na lang ako sa harap ng salamin. Hindi ko na halos makilala ang babaeng nakatitig sa akin. Ang dating masiglang Aliyah na puno ng pangarap, ngayon ay tila anino na lamang ng isang ina na ang tanging mundo ay ang loob ng 4 na sulok ng bahay. Aliyah, bakit ka kasi nagmadali? Iyan ang tanong na madalas bumabagabag sa akin. Habang naririnig ko ang tawanan ng mga dati kong kaklase sa labas, o nakikita ang kanilang mga graduation photos sa social media, hindi ko mapigilang mapahawak ng mahigpit sa tuwalya sa aking balikat. Sila, pangarap ang binubuo. Ako, pamilya ang itinataguyod sa gitna ng puyat at pagod. Ang bawat pagbuhat ko ng galon ng tubig ay tila pasan-pasan ko na rin ang bigat ng aking mga piniling desisyon. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi naman ito katapusan. Ngunit sa bawat gabi na kailangan kong bumangon para magtimpla ng gatas habang ang buong mundo ay himbing na himbing sa pagtulog, nararamdaman ko ang unti-unting pagtanda ng aking katawan, na higit pa sa aking tunay na edad. Ang 20 years old na katulad ko, dapat ay nasa rurok ng saya. Ngunit heto ko ngayon. Ang tanging achievement sa araw-araw ay ang magpatulog ng aking anak. At pagkatapos ay ang mga gawaing bahay bago mag-umaga. Ito ang aking sakripisyo. Masakit, mabigat, at kung minsan ay nakakapanlumo. Pero ito ang realidad na kailangan kong harapin para sa kinabukasan ng aking anak. Kahit pa ang sarili kong kinabukasan ay tila naging malabo na sa ngayon. Wala rin naman akong ibang maaasahan sa mga gawaing bahay at pag-aalaga. Lalo pa nga't pagod din si Philip sa kanyang pagtatrabaho. Simula kasi nang mabuntis niya ako, binitawan na rin niya ang kanyang ballpen at libro. Huminto na rin siya sa pag-aaral para humanap ng paraan kung paano kami mapapakain. Sabay kaming tumigil sa pagiging bata, habang ang aming mga kaibigan ay nag-uusap tungkol sa mga assignment at projects. Kami naman ni Philip ay nag-uusap tungkol sa upa, kuryente at presyo ng bigas. Nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata tuwing uuwi siya mula sa trabaho. Ang pagod ng isang lalaking maagang naging haligi ng tahanan. At dahil doon, pinili kong lunukin ang sarili kong pagod. Kahit gusto ko nang umiyak dahil sa puyat, tinitiis ko.
Kahit gusto ko nang magreklamo dahil buong araw akong nakayuko sa lababo at nagbubuhat ng mabigat na galon ng tubig, nanatili akong tahimik. Paano ba naman ako magrereklamo kung alam kong ang bawat patak ng pawis niya ay para sa amin? Doon ko tuloy na pagtanto na ang pagkakamali naming nung kami ay 18 pa lamang ay hindi lang ako ang naging biktima. Dalawang buhay ang huminto ang pag-ikot. Dalawang pangarap ang pansamantalang ipinaon sa limot. Sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata sa gabi, bago kami tuluyang lamunin ng antok, ramdam ko ang bigat ng aming katahimikan. Hindi lang kami basta mag-asawa o magulang. Kami ay dalawang taong pilit na itinataguyod ang isang buhay sa gitna ng mundong hindi naghihintay sa mga tulad naming nagmadali. Pero sa kabila ng lahat, kailangan naming maging matatag. Dahil kung bibigay kaming dalawa, paano na ang batang walang ibang sandigan, kundi ang aming mga pagod na bisi? Hanggang sa isang araw, sa gitna ng bigat ng aking nararamdaman, naisipan kong magsimba at isama ang aking anak. Nung mga panahong iyon ay nasa 2 taon na siya. Makulit, malikot, at puno ng kuryosidad sa mundo. Habang hila-hila ko ang kanyang maliliit na kamay papasok sa kapilya, hindi ko mapigilang mapatingin sa aking sarili. Suot ko ang aking simpleng damit. Bit-bit ang bag na puno ng lampin at bote ng tubig, habang ang aking mga mata ay halatang puyat at pagod. Umupo kami sa isang sulok, malayo sa maraming tao. Habang tumutunog ang kanta sa loob ng simbahan, tinititigan ko ang aking anak na noon ay manghang-mangha sa mga makukulay na bintana at sa liwanag ng mga kandila. Sa edad niyang 2 taon, wala siyang kamuwang-muwang na ang kanyang ina ay pilit na itinataguyod ang bawat araw para lang maging maayos ang kanyang kinabukasan. Hindi ko napigilang mapaluha habang nakayuko sa harap ng altar. Hindi iyon luhang dahil sa pagsisisi, kundi luhang dahil sa sobrang pagod. Bumulong ako. Panginoon, patawad po kung minsan ay napapagod ako. Patawad po kung minsan ay naghahanap ako ng buhay na nawala sa akin. Sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang paghaplos ng maliit na kamay ng aking anak sa aking pisngi. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiting nagsasabing sa kabila ng lahat ng hirap, sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Doon ko napagtanto na sa loob ng 2 taon, siya ang naging anghel ko sa gitna ng impyerno ng pagod. Paglabas namin ng simbahan, bitbit ko pa ang gaan ng loob mula sa aking dalangin. Akala ko, sapat na ang munting kapayapaang naramdaman ko para itawid ang buong linggo. Ngunit pag-uwi namin sa bahay, nadatnan ko si Philip na nakaupo sa gilid ng higaan. Nakayuko at hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Aliyah, wala na akong trabaho. Ang mahinang bulong niya na parang bombang sumabog sa pandinig ko. Doon ko naramdaman na ang tunay na test ng aming tatag. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay nagbawas ng tao at isa siya sa mga natanggal. Sa edad na dapat ay nag-aalala lang kami sa mga project sa school, heto kami ngayon, isang 20 anyos na ama at isang inang pilit na naghahanap ng pambili ng susunod na lata ng gatas. Tumingin ako sa anak namin na noon ay masayang naglalaro sa sahig gamit ang isang plastic na bote. Hindi niya alam na sa mga sandaling yon, ang huling pera sa pitaka namin ay pambili na lang ng 2 kilong bigas. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa pagitan namin ni Philip. Alam ko ang takbo ng isip niya. Ang pagsisisi na hindi siya nakapagtapos.
Ang takot na baka hindi niya kami mapakain. Muntik na kami magkasigawan sa tindi ng tensyon at kaba. Ngunit bago pa man lumabas ang masasakit na salita, hinawakan ko ang kanyang kamay. Philip, nakaraos tayo nung naging magulang tayo sa edad na 18. Makakaraos din tayo ngayon. Sabi ko, kahit ang totoo ay nanginginig din ang kalooban ko. Doon namin napatunayan na ang pag-ibig ay hindi lang pala tungkol sa kilig at mga pangako sa ilalim ng buwan. Ang tunay na pag-ibig ay ang pananatili sa tabi ng isa't isa habang naghahati sa isang pirasong pandesal. At ang lakas ng loob na humanap ng bagong paraan para lang hindi magutom ang anak. Gayunpaman, sa gitna ng kawalan at takot na wala nang maipakain sa aming anak, nilunok ko ang aking huling natitirang pride para subukang lumapit sa aking mga magulang. Kasama si Philip at ang aming 2 taong gulang na anak, nagbaka sakali kaming kumatok sa mga pintuan ng aming mga magulang. Umasa na sa kabila ng aming pagkakamali noon, nanaig pa rin ang pagmamahal nila sa amin, o kahit man lang ang awa para sa kanilang apo. Ngunit ang bawat katok namin ay tila tumatama sa pader na bato. Pinili nyo yan, di ba? Panindigan nyo. Yan ang mga salitang parang laso na bumaon sa aming puso. Tiniis nila kami. Nakita nila ang aming paghihirap, ang pagod sa aming mga mata, at tila papatid na hininga ng aming bulsa. Ngunit mas pinili nilang ipamukha sa amin ang aming naging desisyon nung kami ay 18 taon pa lamang. Masakit na pagtanto na sa oras na kailangan mo ng masisilungan, ang mga taong dapat ay unang tatanggap sa iyo, ang siya pang unang magtataboy sa iyo sa ulan. Habang naglalakad kami palayo, bitbit ang aming anak na nagsisimula ng umiyak dahil sa gutom, naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Philip sa aking kamay. Walang salita, pero ramdam ko ang kanyang galit at lungkot. Doon ko tiningnan ang aking anak. Doon ko sinabi sa sarili ko, kahit kailan, hindi ko gagawin to sa kanya. Ang pagtitiis na yon ng aming mga magulang ang naging pinakamaitim na bahagi ng aming kwento. Pero yun din ang naging mitya ng isang apoy sa loob namin. Kung walang tutulong sa amin, kami mismo ang gagawa ng paraan. Kung tatalikuran kami ng mundo, kaming 2 ni Philip ang magsisilbing mundo para sa isa't isa. Ang bawat gabing nakahiga kami sa banig na walang laban ang sikmura ay naging pundasyon ng aming sumpaan. Na balang araw, hindi na kami kakatok sa pintuan ng iba para lamang mabuhay. Matapos ang gabing iyon na malamig na pagtanggi ang isinalubong sa amin, hindi na kami muling kumatok sa kahit kanino. Doon namin napatunayan ni Philip na kapag wala ka ng ibang matatakbuhan, ang tanging direksyon na lang ay paitaas. Aliyah, kahit anong trabaho papasukin ko. Sabi ni Philip habang tinitingnan ang aming anak na himbing sa pagtulog. At tinupad niya yon. Naging kargador siya sa palengke sa madaling araw. Naging construction worker sa umaga. At kung ano-ano pang racket ang pinasok niya para lang may maiuwing pandesal at isang latang gatas. Ako naman, sa gitna ng pag-aalaga ay hindi rin nagpatalo. Kahit puyat sa paghehele, natuto kong maglaba ng damit ng mga kapitbahay. Habang nakayuko sa lababo at namumula ang mga kamay sa sabon, iniisip ko ang kinabukasan ng anak ko. Ang bawat maya na kinikita namin ay iniipon namin na parang ginto. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang 18 anyos na Aliyah na dating maramdamin ay naging isang matapang na mandirigma. Natuto kaming mag-asawa na maghati sa isang itlog para lang mabusog ang aming anak.
Natuto kaming maging madiskarte sa bawat sentimo. Unti-unti, ang aming munting dampa ay nagkaroon ng sapat na pagkain. Hindi na kami kailangang manghiram ng mamili ng gamot kapag may sakit ang bata. Ang sakit ng pagtitiis sa amin ng aming mga magulang ang naging pinakamalakas naming gasolina para patunayan na kaya naming bumuo ng sariling pamilya na hindi umaasa sa iba. Sa edad na 20, tinitingnan ko ang aking mga kamay. Magaspang, pagod at may mga lamat ng hirap. Pero kapag nakikita ko ang aking anak na malusog at masaya, alam ko sa puso ko na ang bawat patak ng pawis namin ni Philip ay sulit. Hindi man kami nakapagtapos ng pag-aaral noon, natapos naman namin ang pinakamahirap na pagsusulit ng buhay. Ang manindigan sa gitna ng kawalan. Sa dulo ng mahabang araw, habang nakaupo ako sa tabi ng aking anak at pinagmamasdan ang kanyang mahimbing na pagtulog, doon ko napagtanto ang lahat. Ang 18 anyos na Aliyah na puno ng takot noon ay malayo na sa 25 anyos na Aliyah na matatag na ngayon. Maaring hindi naging kulay rosas ang simula ng aming kwento ni Philip. Maaring maaga kaming tumanda, ninakawan ng kabataan at tinalikuran ng mga taong inaasahan naming gagabay sa amin. Ang bawat galon ng tubig na binuhat ko at ang bawat gabing puyat sa paghehele ay mga peklat ng isang laban na hindi namin sinukuan. Sabi ng matatanda, ang isang maling hakbang ay sapat na upang gumuho ang buong kinabukasan. Ngunit sa sarili kong karanasan, natutunan ko na ang pagkakamali ay hindi laging katapusan. Minsan, ito ay nagsisilbing daan tungo sa isang bago at mas matatag na uri ng katapangan. Maaring hindi ako nakatapos ng pag-aaral sa takdang panahon. Ngunit sa paaralan ng buhay, naging eksperto naman ako sa tunay na pagmamahal, pagtitiis at paninindigan. Ang aking anak ang nagsisilbi kong diploma. Ang bawat matamis ng tawa ang aking pinakamahalagang gantimpala. At ang aming matatag na pagsasama ni Philip ang itinuturing kong aking tunay na tagumpay. Hindi man naging perpekto ang simula, ang mahalaga ay hindi kami sumuko sa gitna ng biyahe. Ang bawat sakripisyo ay may katumbas na halaga, at ang bawat puyat ay may kapalit na pag-asa. Dahil din sa munting buhay na ito, natutunan kong ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa taas ng naabot na edukasyon o sa ganda ng titulong nakadikit sa pangalan. Nasusukat din ito sa bawat gabing pinili mong manatili, kahit pagod na pagod ka na, at sa bawat sakripisyong ginawa mo para sa kapakanan ng iba. Minsan, sumasagi pa rin sa isip ko ang mga sana nung ako ay 18 anyos pa lamang. Sana nakapagtapos ako. Sana nakaranas din ako na maginhawang kabataan. Ngunit kapag naririnig ko ang tawag na mama at nakikita ko ang determinasyon sa mga mata ni Philip, napagtatanto ko na ang buhay na mayroon ako ngayon ay may sariling ganda at lalim na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Alam kong hindi dito nagtatapos ang aking kwento. Sa edad na 25, baon ang mga aral ng kahapon at ang tatag ng aking loob. Handa na akong muling mangarap. Hindi na lang para sa aking anak, kundi para na rin sa aking sarili. Dahil ngayon, alam ko na ang tunay na kahulugan ng pagbangon. Ang bawat kalyo sa aking mga kamay at ang itim sa ilalim ng aking mga mata ay hindi marka ng pagkatalo, kundi mga medalya ng aking katapangan. Ngayon, kapag tumitingin ako sa salamin, hindi na sayang ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang babaeng marunong lumaban, isang inang hindi bumitaw, at isang pamilyang nabuo sa gitna ng unos. Ang kinabukasan ko ay maaaring hindi naging ayon sa plano, pero ito ay naging mas makabuluhan
dahil sa munting buhay na sa akin ay nagtiwala. Sa bawat kabataang nakikinig, ang mensahe ko ay simple lang. Huwag niyong hayaang ang isang pagkakamali ay maging huling kabanata ng inyong buhay. Ang bukas ay laging nariyan para sa mga taong handang magbago, lumaban at magmahal ng higit pa sa kanilang sarili. Muli, ako si Aliyah, isang ina, isang asawa, at isang babaeng patuloy na bumabangon sa gitna ng bawat pagsubok. Tapos na ang panahon ng pagsisisi. Oras na para sa pag-asa.